Puluhan sa mga balita sa Sari 47. Upat ka mga bata patay sa sunog nga niulbo sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. DILG 7, mi klaro nga sa COMELEC lang isumiter ang susi sa tanang nakadaog sa barangay ug sangguniang kabataan election. Cebu City PNP aduna nay lead sa mipusil sa kapanaderya sa Barangay Pardo. Personal grudge usa sa gilantaw nga motibo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, sunog nga miigo sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo kaganinang kadlawon, mikalas og upat ka mga bata nga wa makagawas sa ilang panimay. Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo mohatag og hinabang pinansyal sa ginikanan sa mga biktima. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Upat ang patay sa natabong sunog sa ganinang kadlawon sa City Upper Kapakulan, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Gila ang biktima nga sila Angelo Bayaton, 10 anyos, Cyril Bayaton, 6 anyos, Cristina Bayaton, 1 ka tuig, ug si Amari Zain Kaburnay, 11 ka buwan. Matod ni SFO2, Wendell Villanueva, ang tigpamaaba sa Cebu City Fire Department, na nagsugod ang kayo sa panimalay ni Jima Kaburnay pasado alas 5 sa kadlawon. Ang maong sunog milamoy og 7 ka panimalay, diin 5 niini hingpit nga naugdaw, samtang 2 ang partially burn. Dugang ni Villanueva nga ang inahan sa 3 ka managsuon nga namatay na maligya og sudan ni atong higayuna, uban ang iyang igagaw niini nga si Pristine Kaburnay gikan sa pipilalang ka metros nga gilayon sa ilang panimalay. Gibiyaan sa 2 ka inahan ang ilang mga anak sa iyang 2 ka andana nga balay kay nangatulog pa. Kuan siya kanang paspas unta atong tubag ug nalantay kinini ang sakto nga pagtawag. Although na-detekto ganiha sa CCTV at around 5:51, pero sayod ta nga nakabuylo na tong sunog ato mga butangtag mga 10 minutes. So wala gyud nya made of light materials. Apan igo na lang nakadungog og pakapaka ang mga tao ug kalit na lang nga miulbo pag-ayo ang kayo tungod kay ginama lang sa light materials ang ilang panimalay. Uwahi na nga nakalarma ang mga bumbero tungod kay uway sab sila nga nakahibalo sa mong sunog ug wala usab mitawag kanila sa kabomberohan ug igo na lang sila nakabantay nga baga na ang aso gikan sa maong dapit. So after nato na declare fire out, idoo lang katong mga kabanay sa kuan sa mga biktima nga naa daw ilahang mga anak, naa daw mga may pagmangkon, naa daw sa sud sa nasunog nga building, balay. Unya mo to nga atong gikuy-kuy, nakita na to ang tulo. Unya ang katapusang usa man na kuan, so upat gitanan ka mga kinabuhi ang kalas sa maong sunog. Samtang dali nga gisusi ni Cebu City Acting Mayor Rim Alvin Garcia ang fire scene og ilang nabandayan nga usa nga rason nga nakaingon nga natrap ang mga bata tungod sa birha o iron grills sa bintana hinungdan nga wala dayon nakagawas ang mga bata. Mipasalig si Garcia nga siya maoy moabag sa bayranan sa ospital sa mga nangaangol o muhatag ang syudad og financial assistance lakip na sa construction materials sa mga naigo sa sunog. Samtang hatagan sa og burial assistance ang mga ginikanan nga namatyan og anak. Kanang construction materials for them to rebuild their homes. Unya, for the next 3 days magpadagi ta og pagkaon dire
kay nasayod ta nga bago pa kayo, shocking pa kayo nila, the last thing on their minds is to eat, no? So muna nga kita na lang mo provide sa food. And then ang katong hospital bills sa katong mga victims, kita na mo shoulder ang tanan. And then at the same time makahatag sa ta og ng burial assistance, no, sa mga victims or their families. Samtangan nga gipahilo na sa gym ang mga biktima, apan ang uban na mas gipili nga magbutang og tanta gawa sa ilang panimalay. Padayon paghihapon ang investigasyon sa kabomberohan sa hinungdan sa sunog. Sherry Zamiuy, CCTN News. Mandawi City Fire Office ni susi na sa mga fire hydrants sa nagkadaiyang barangay aron mahibaw-an ang pressure o ang dagan sa tubig. Ila kining gipahigayon isip pagpangandam kung adunay alarma sa sunog. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipang-inspeksyon sa mga kabumbiruhan sa Mandawi City Fire Office ang mga fire hydrant nga anaas sa mga barangay. Gitanaw nila ang status niini, ang pressure o ang rate sa tubig. Kini ilang gipahigayon isip pagpangandam kung adunay mga alarma. Of course, yung commitment natin na to be always ready pag may fire incident. So, napaka-essential sa amin for the firefighting operation na dapat laging ready for operation din yung mga fire hydrant natin. Lalo naman kung mga strategic position yung mga fire hydrant natin, so easily na tayong makaresupply ng mga fire truck for any firefighting operation. Base sa ilang inspeksyon, nakita nga adunay fire hydrant nga naalihan na sa mga nakaparking nga sakyanan o adunay pipilang nga adunay damage. So, we conduct assessment, inspection, and kung may nakita kami mga problema, we forward a communication letter to the necessary office to address the issue, sir. Adunay 30 city ka fire hydrants na kabutang sa strategic location sa mga barangay. Hinuon giingon nga mas maayo nga mapun-an kini. Samtang padayon usab ang Mandawi City Fire Office og pagpahigayon og uplan ligtas pamayanan, pagpahimangno og paghatag og advice aron makalikay sa sunog. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Substation sa kabumbiruhan sa Dakbayan sa Sugbo andam nang ibalhin ngadto sa SRP. Kini human nga naapil sa pagdeklarar nga Heritage District ang tibuok downtown Colon din diha nabutang ang buhatan sa kabumbiruhan. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Andam nga mosunod ang Cebu City Fire Department sa tinguwa sa Cebu City Government at sa pagbalhin sa fire substation ngadto sa Cebu South Properties. Kinuman nga opisyal na nga nahimo nga balaod ang pagdeklarar nga Heritage District ang downtown Colon, ilabi na gyud sa habig sa Parian. Matud ni SFO2 Wendell Villanueva, ang tigpamaba sa Cebu City Fire Department nga dako ang ilang pagsalig sa syudad nga ipahiluna sila sa dapit nga dali ra nga makaresponde sa North ug South District sa syudad. Bisan pa man nga ang kasamtangan na himutangan sa ilang substation, ana-ana sa strategic location sa syudad. Atong gikuan sa Cebu City Fire Station nga kaniuntang ato ang mga kaning location sa ato ang mga existing fire substation, kuan na gid siya, strategic na gid ang location ani. Pero sige, ato lang kunon, of course the city government di pasagdan ang ato ang kabumbiruhan sa Dakbayan Sugbo kay they know dako kayo tabang bitaw dako tabang. Samtang plano sa syudad nga himuon nga park o museum ang dapit isip tourist attraction sa mga buot mo bisita sa syudad. Gibutyag sab ni Cebu City Acting Mayor Alvin Garcia nga nagpaabot na lang siya sa pag-abot ni Cebu City Mayor Makil Rama gikan sa ang bakasyon sa Australia aron nga masugdan na unya ang pagtrabaho sa dapit. Dili na kanang suitable ang area nga ilang i-occupy dito sa Parian because remember, the entire Parian is already considered a part of the Heritage District which is already an ordinance, no? So muna nga regulated na unsay mga mabuhat didto, regulated na unsay nanay sila rules and regulations to follow those locators within the Heritage District. Unya kada ra bigong area nga asa sila ni occupy sentro kay na sa Parian, no? Kanang heritage monument mo ginaytan-awon sa mga tao. Gapong adlawan nagpaygayon og ocular inspection si Garcia uban si Parian Kapitan Lucita Lasarte. Sherry Zamiuy, CCTN News.
Mga hotel rooms sa Dakbayan sa Sugbo anaa na sa 80% ng nakareserba alang sa mga buot mamiesta sa Sinulog 2024. Samtang gihangyo sa Sinulog Executive Committee nga makasalmot si Governor Gwendolyn Garcia karong Enero. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Cebu City Tourism Commission nga naa na sa 80% ang naka-reserve na nga hotel rooms alang sa Sinulog 2024. Matod silang head nga si Consel Joy Pesquera nga daghan ng mga turista, langyaw man o lokal ang nagbook ng daan sa mga gagmay ug dagkong hotels aron adunay kapahulayan. Tuod kini sa mga promos nga gitanyag sa mga hotels bahin sa baratong promo rates alang sa Sinulog 2024. Nakigalayo na karon ang Tourism Commission ngadto sa grupo sa mga hotel owners aron masiguro nga aduna pay igong hotel rooms ngadto sa mga walk-in visitors. Mas paspas ang ilahang mga madawat na mga booking reservations, and then they cannot already, like let's say kung magpa-hold ka, they cannot hold it for long because of this also nga coming na mga booking. So we're hopeful that before the end of the year nga ma-fully book na sila. Gilaw man sa Tourism Commission nga posible moabot sa 2 million ang tourist arrivals tanan-tanan dinhi sa Sugbo alang sa kasaulugan sa Sinulog karong Enero sunod tuig. Kini bisan pa man og adto lang gyapon sa Southworld Properties ang venue sa fiesta. Di na ninguha ang Sinulog Executive Committee nga ma-improve pa ang palibot. May numdamang wala na uyunan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang bagong venue sa Sinulog. Mang wala kininindayon sa pagsayo sa SRP, inay misayo na lang dito sa lungsod sa Carmen. Apan dako ang panghinaut ni Pesquera kinsang sakop usab sa Sinulog Executive Committee nga mosalmot si Gobernador Garcia ug ang Cebu Provincial Government alang sa Sinulog 2024. Let's pray nga government will also really make a decision na to participate in this year and like coming years Sinulog. Ian Navarro, CCTN News. Gikatakdang madawat sa mga public school teachers sa siyudad sa Mandawi ang hinabang gikan sa siyudad sa dili pa ang Pasko. Si Kunsyal Malcolm Sanchez, ang chairman sa Committee on Education niingon nga ang kapin sa 2,000 ka mga teaching ug non-teaching personnel makadawat og hinabang. Si Sanchez niingon nga ang financial assistance sa personnel sa DepEd Mandawi napasar isip ordinansa pipila na katuig ang nakalabay ug ang pundo alang niini nalakip na sa annual budget sa syudad. Gihatag kini isip regalo alang sa ilang kakugi ug isip ikaduhang ginikanan sa mga tinunan. Requesting the local finance committee to convene to facilitate the financial assistance granted to our teachers because we already have an ordinance pertaining to it. So we will give it to our teachers this coming December. Unahon lang to namong PWD and then isunod tong mga senior citizens and then we have the teachers dayon. Nakadawat og financial subsidy ang dulan 200 ka mga tinunan sa Cordova Public College gikan sa Commission on Higher Education CONCHED. Moabot sa 143 ka mga tinunan ang nakadawat og tag 20,000 ka pesos nga ayuda ubos sa tertiary education system. Samtang 51 ka mga estudyante usab ang nakadawat og tag 7,500 pesos ubos sa tulong-dulong program. Giawhag ni Mayor Cesar Didoy Suan ang mga student beneficiaries nga gamiton gayud sa pagtungha ang nadawat nilang hinabang. Ang tertiary education subsidy ug tulong-dunong program usa ka matang sa hinabang gikan mismo sa CHED aron masuportahan ang pagtungha sa mga tinunan. Musunod, DILG mitataw nga sa COMELEC lang isumiter ang tanang susi sa mga nakadaog sa barangay ug SK elections. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, Department of Interior and Local Government ni tataw nga sa COMELEC lang iduso ang susi sa tanan nga mga nakadaog sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Gitangtang mismo sa DILG ang usa sa mga requisitos sa dili pa makalingkod sa pwesto. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
So sa News Forum, giklaro mismo sa sakop sa Department of Interior and Local Government 7 nga diretso na lang sa Commission on Elections ang pag-file sa SOSE. Gipasabot sa ilang legal officer nga si Attorney Michael Maxino Bandal nga gitangtang ng daan sa DILG ang rekisito nga COMELEC certification una pa makalingkod sa pwesto. Kini aron pamatud-an nga nakasumiter na sa gipanggasto sa kandidatura ubos siyang Statement of Contributions and Expenditures. Mao kini ang nakalatid sa Memorandum Circular No. 2023-165 ginakita sa DILG nga magdoble na kung mudawat pa sila og SOSE. Mission there was a requirement mo ganing na i-require mga elected officials to file diri sa DILG, no, but that was actually changed, no, na ibutan na lang dito na mga SOSE, no, considering the fact that it is already mentioned by our election law, no, na this should be filed to COMELEC and not diri sa DILG. Aman pinindom ang DILG ngadto sa tanang mga mananaog sa nakalabay nga barangay ug sangguniang kabataan elections nga strikto gyapon ang pagpatuman sa SOSE filing ubos sa Republic Act 7166. Ilabi na nga karong Miyerkules na, Nobyembre 29, ang deadline of submission niini. Gipasabot usab sa ahensya ngang ilang dawaton nga rekisitos mao ang pagpamatuod nga nakapanumpa na ang kandidato sa dili pa makalingkod sa pwesto ingon man ang mandatory training. Sa kasamtangan, daghan ng mga LGUs ang nakapanumpa na ngadto sa mga mulingkod nga barangay ug sangguniang kabataan officials de silang tagsa-tagsa ka mga lugar. As far as the LG is concerned, no, based sa latest order na mga na-receive, it's only ang assumption would only be based on the proclamation and also sa kaning pag-taking oath of office. Gian Navarro, CCTN News. Aprobado na sa Kongreso sa final reading ang balaod nga magbutang og kahimanan sunod sa mga prisuhan aron dili daling makalusot ang mga kontrabando. Moabot sa 208 ka mga magbabalaod ang pabor sa House Bill number 9153 diin kinahanglang magbaton og Contraband Detection and Control System kon CDCS sa tanang jail detention facilities sa nasod. Ang matag selda adunay modernong gamit sama lang sa metal detectors, X-ray scanners o K9 units aron masuta kung aduna bay kontrabando ang bisita. Kung mahimo na kining balaod, silutan ang kinsang magda og kontrabando sulod sa prisuhan og 10 milyones pesos nga multa ug pagkapriso hangtod 40 ka tuig. Senador Ronald Bato de la Rosa dako ang kumpiyansa nga makalusot sa investigasyon sa International Criminal Court kabahin kini sa madugoong kampanya sa gobyerno batok sa ginadili nga drugas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Dako ang kumpiyansang gibati ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga makalusot siya sa investigasyon sa International Criminal Court. Bahin kini sa pagsukit-sukit sa kasong crime against humanity tungod sa kampanya batok ginadiling drugas. Diin gihangop kini sa kagamhanan sa nasod. Maunghangpon na lang niya kini ug atubangon ang maong kaso sa ICC. Din siya ang hepe sa kapulisan atol sa unang tuig sa administrasyon ni Rodrigo Duterte. Apan dili gyapon siya mosalmot kung barugan sa Pilipinas nga di manghilabot ang ICC sa domestic affairs. Daan ang napasar ang resolusyon sa Kongreso nga nag-auhag sa kagamhanan sa nasod Pilipinas nga makigalayon sa investigasyon sa ICC batok kang kanhi Presidente Duterte. Tungod kini sa daghang mga inosenteng nangamatay human na among sa dugoong drug operation sa kapulisan. Butang ang gikatingalahan ni De La Rosa nganong gidusuman sa Kongreso ang maong resolusyon bisan og dibiya na ang Pilipinas sa Rome Statute sa ICC. Apan andam usab ang senador kung galing makahukom si Presidente Bongbong Marcos nga hangpon ang investigasyon sa ICC dinhi sa nasod. Gian Navarro, CCTN News. Nag-benchmarking sa Mandawi City ang lungsod sa Kalibo sa probinsya alang sa mayong buhat sa syudad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang lugar. Gipanguluhan ni Kalibo Mayor Juris Sucro ang benchmarking sa local school board sa lungsod ug sa Mandawi. Uban sa mayor ang ilang Vice Mayor Dr. Cynthia Fela Cruz ug mga konsehales, mga department heads, school principal ug mga magtutudlo.
Lakip sa nipaambit sa ilang kasinatian sa kamalampuson sa mga programa, mao silang Attorney Lizer Malate ug Attorney Regal Oliva. Kauban ni Mayor Jonas Cortez, si Konsehal Malcolm Sanchez ug miyembro sa Local School Board sa Mandaue. Gikatakdang ipahibaw ang mga mananaog sa Sugbo Negosyo Season 2 karong Disyembre sa Kapitolyo. Ini ang nasabutan sa Technical Working Group atol sa ilang meeting nila ni Governor Gwendolyn Garcia sa dili pa ang mismong awarding nga ipakita sa top 10 nga finalist sa ilang business proposal ngadto sa mga hurado nga naglangkob sa mga dagkong negosyante gikan sa Sugbo. Kini aron masuta kung unsaon pa sa pagpalambo ang gipili nila nga negosyo sa umaabot nga mga panahon. Ang makadaog sa indigay sa mga panginabuhian makadawat og tunga sa milyon ka pesos nga kantidad sa Sugbo Negosyo Coupon. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo hugot na sa ilang pagpangandam subay sa dakang kalihukan. Sa Pasko sugod sa Disyembre 1, mga kriminal hugot usab nga gimonitor nga dili makabiktima sa mga Sugbuanon. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Hugot karon nga nangandam ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo subay sa daghang kalihukan sa Pasko sugod sa Disyembre 1, 2023. Ato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga aga mga nakaung-og nga mga kalihukan mao aga pagpasika sa dakong Christmas tree sa Fuentes Peña sa unang adlaw sa Disyembre. Nagsugod usab ang night market sa Dalan Colon, lakip na ang Pasko sa Virama nga sugdan sa Disyembre 2, 2023, nga gituan nga saksihan kini sa daghang nga mga Sugbuanon. And then pag yun nga magsugod na Disyembre 1 ang kanang pagpasiga diya sa siga sa suga sa Puente Osmeña kanang dako na to nga Christmas tree, and at the same time magsugod pod ang Pasko sa Virama, so ubay-ubay gud nga mga sunod-sunod na siya. Then sa Pitsa 2 na pod tay kuan kanang lightning pod sa Christmas tree sa Plaza Sugbo, then sa kuan na pod and the same hangtod gyud ni mahuman ni nga kuan kining mga pagkuan na to is ang initial lang puno gyud ang first week sa atong December sa mga aktibidades na based on the plan pa lang ni. Ini nagpatawag og meeting si Acting Cebu City Mayor Alvin Raymond Garcia sa kadagkuan sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo aron makisayo doon sa ilang gihimong pagpangandam sa seguridad. Midugang si Rafter nga aga mga dagkong kalihukan diretso na ni ngadto sa sinulog sa Enero 2024 din ang kapulisan magpadayon sila nga pagbantay tungod sa gipanglantawan nga dugukon ang Dakbayan Sugbo sa daghang nga mga bisita gikan sa laing lugar sa nasod. So gipahimangno lang gyud sa ato ang city admin no nga gipanguluhan po sa atong ating mayor nga si Vice Mayor Raymond Garcia nga i-remind gyud ang atong kapulisan diya sa ato ang hukot nga seguridad niini nga mga aktibidades. Ilabi na nga sugod na pag sumurok ang tawo then kining activity will be kuan na pud ni kanang rag diretso na ni gyud sa sinulog. So ang gimonitor karon mao aga mga dayo nga mga kriminal gikan sa laing rehiyon sa nasod dinhi mamiktima sama sa salisi, budol-budol ug aga mga mangunguot. May pahimangno karon ang kapulisan sa publiko nga magbantay silang kaugalingon ilabi na sa mga dapit nga daghan ang mga tao aron dili mabiktima sa krimen. Wala sa makadawat og impormasyon ng PNP nga dunay hulga sa seguridad gikan sa mga badlungon sa Katilingban. Arnold Bustamante, CCTV. Mosunod, Cebu City PNP aduna nay lead sa mipusil sa usa ka panaderya sa Barangay Pardo. Kana ug uban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, doon na lead ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa responsable sa pagpusil sa usa ka bakery diya sa Barangay Pardo. Personal grudge ang usa sa gitan-aw nga motibo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Doon na lead nga gisubay karon ang Cebu City Police Office labot sa nitabong pagpusil sa usa ka bakery sa Dalan Tabora sa Barangay Pardo sa Dakbayan Sugbo niadtong miaging kadlawon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga dili lang una niya ikabutyag kung unsa kini apan aga mga investigador sa Inayawan Police Station nagpadayon sila nga pagpadawom sila nga pakisusi. Dugang ni Rafter nga base sa nakuha nga impormasyon gikan sa mga investigador, personal ang motibo sa mga pagpamusil nga mao isusihon karon sa kapulisan. So karon gihuptan gyud sa
ato ang mga kapulisan sa Station 7 pinaagi ni Major Jessery Basitaw og as of karong yung orasa ana kitay lead nga gisundan ni ini nga panghitabo. Nakakuha na ang Inayawan Police Station o mga kuha sa CCTV camera sa mga kasikbit nga establishmento ug nasuta nga ang target sa mga suspitsado mao gyud ang bakery. Mabantayan hinuon nga dili patay ang tumong sa riding in tandem sang natula nimo pusil sa tao nga naa sa pultahan. Ato nakita niini nga katong namagot yung mga CCTV pod nga nakuha nato sa mga kasikbit pod nga mga establishmento no. Ang gituyo gyud og pusil was the establishment gyud kay wala gyud murag gikuan gyud ba nga ang gikuan nila atong panahon na although makita nato sa CCTV usab nga naay murag tawo nga ning kuano ning naa atong panahon na nga ning sulod but again mo ang iyahang atong analisar ato nga ang punteriya adto ni adto gyud sa establishmento. Pasalig sa CCPO nga wala sila mohunong silang investigasyon hangtod nga mapasakaan nila og kaso aga mga suspitsado uban sa tag-iya sa mong tindahan. Wala na nga mibutyag ang tag-iya sa tindahan nga makaduha kay giyon sila nga gipusil apan ang una wala mobuto ang armas nga gigamit og dali kini nga misibat sakay sa motorsiklo. Arnold Bustamante, CCTV News. Nadakpan na ang number 4 most wanted sa probinsya atol sa search warrant operation sa kapulisan sa Barangay Careta, Dakbayan sa Sugbo. Nasikop si Jomar Cancelar, 34 anyos, human nalutsan og warrant of arrest gikan sa Regional Trial Court Cebu City sa kasong pagpanglugos. Daling milusad og tracker team ang Cebu City Police Office human nakadawat sa warrant of arrest nga pinitsahan ni adtong Nobyembre 20 ning kasamtangang tuig. Gibalhog na sa custodial facility sa Cebu City PNP si Cancelar o gikatakda kining itunol ngadto sa korte. Pulis nga namatay sa buy-bust operation sa miaging simana sa Dakbayan sa Sugbo gilubong na didto sa lungsod sa Aluginsan. Naglaom usab ang PRO7 nga dili usab malubong ang ipangayong hustisya sa ilang nga kauban. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gilubong na ang pulis nga namatay ato sa buy-bust operation sa miaging simana. Humanipo sila sa usa sa ilang target sa barangay Kinasang, Dakbayan sa Sugbo. Si Police Corporal Ryan Bakuli, sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7, giatod na siyang katapusang kapahulayan sa lungsod sa Aluginsan kagahapon. Nagbangutan ang tibok puwersa sa kapulisan sa Central Visayas sa pagtaliwan sa ilang kauban. Apat matod ni Police Regional Office 7 spokesperson Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare nga dili nila iapil sa paglubong ang ilang pagpangita sa hustisya sa kamatayon ni Bakuli. Nasubo sila sa kamatayon sa ilang kauban, apan dili sila muhunong hangtod nga ang hustisya ilang makabot. Ilang gisaluduhan si Police Corporal Bakuli sa bayanihon nining gihimo dungan sa saad nga ang sakripisyo nga gihatag dili makawang. Gihangop usab nila ang laing tao nga mihatag og dakong kantidad alang sa niadtong makatudlo sa nimutangan sa duha ka mga suspek nga silang atong Bacalsora Falls og Ramil Salazar. Nagtuo ang PRO7 nga naa pa sa Inayawan og kasikbit nga barangay ang duha ka mga suspek nga nagtago-tago pinagi sa abag sa mga kaubanan niini. Apan giklaro ni Pilare nga ang kapulisan dili muhunong sa pagpangita sa duha aron makapanubag sa salawd nga ilang nahimo. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 atangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchuang nga mosunod sa dili madugay. Ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 32 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Cabalies, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Magbuhat kita sa Bangawi, ubanin sa kamala sa pagkikay, sa puso kanu ipanano, pasuna, pasuna, pasuna. Gugma ang angay na tumpaambi sa iksuntang bubo, gutom sa pagmahal, kay kaniya mo lang mapatayan kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Pasuna, pasuna, pasuna,
Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. The Gospel according to Luke 19:41 to 44. Jesus weeps. Mihilap siya because he too is human. Yet he is of course divine and as such. He weeps because he saw beforehand the coming destruction of Jerusalem. Incidentally, the name Jerusalem means city of peace. Yet, Jesus exclaimed that the place will be the site of extreme violence from its enemies. What a disturbing announcement it is. In the eyes, the coming horror is unbearable. Why would such a terrible things happen to the city of peace? Jesus himself provides the answer. It did not recognize the time God visited it. Mga kaigsunan, kikaguol kayo ni Jesus ang iyang nakita. Samara nga gibaliwala sa mga katawhan. People there rejected his only son, whom he has sent. Their hearts were as hard as a stone, and they were blind enough to see the sign given them. Thus the days are coming when their very holy city will be laid to waste, and the people and their children will be smashed to the ground. The words of Jesus became true in the year 70 AD, or almost 40 years after his crucifixion. When the Romans made a restriction on Jerusalem and destroyed the whole city, including the temple, and killed untold numbers of people, this was not first time that destruction occurred in the city. It happened before when Nebuchadnezzar II of the Babylonian Empire laid siege on it. The message is the same. Unless people repent and return to God, they will be destroyed. Now we fully know why Jesus weeps. He weeps not just because of his humanity, but because of his overflowing compassion for his people. After all, the healing, feeding, and other miracles that he had done, the people still rejected him and are still rejecting him. What else can he do? Offer himself to die an embarrassing death for the ransom of many. Mga kaigsunan, Jesus is also warning us today. The days are coming when he will completely giving the judgment to this world. Mga kaigsunan, let us listen to him and be converted. In the gospel, Jesus wept when he saw the city showing his frustration to the action of the people. They chose to do things that they wanted rather than following the will of the Father. Sometimes we are like them. We were blind by our ideas and personal concern that hinder us to see the plan of God for us. As believers, are we willing to obey his commands? His divine hearts long for the salvation of all men. Kitang tanan buot yang luwason.
women, past, present, and future. And He is revealing through His tears His Father's love for every one of His children. And He longs for all to be saved and to come into His glory. Mo ka na iyang sumpot sa inyo na mensahe. Buot niya nga luwason ang tanang katawhan na way mahabilin nga dili maluwas. Panara ka na nato. It's up for us to decide. Ay butang nato atong paglingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, much as you want to save the whole world, but it is our will that you will judge. Yes, we are giving this free will to us. But the problem to some of us, we are not using this free will to your command, but we are using this free will in our own way to be away from you. Lord, help us, Lord, to have a good discernment so that this free will that we receive from you, Lord, we can use this for your glory so that we can be with you in the eternal life in your kingdom. Salamat, Ginoo. Salamat sa mga kahigayunan niya imong gihatag kanamo. Kining tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Shalom. See you tomorrow.